Ang relo sa dingding ay nagtatambol ngang alas 11 gabi. Sa labas ng bintana, maririnig ang malayo ngunit maliwanag na tunog ngang gapaputok na sumisabog sa kalangitan hudyat na malapit na ang bagong taon. Ngunit sa loob ng bahay na ito, ang hangin ay mabigat sa amoy ng alak at isang uri ng pang-aping halos hindi na mahinga. Pinunas ni Maria ang kanyang maniamot na kamay sa telang kanyang delantal at bahagyang buminghaw habang tinitingnan ang bunton ngang mapinggan at baso sa lababo. 7 taon na. Mula nang ibinaba niya ang kanyang uniforme bilang miyembro ng Special Action Force ang PNP upang mag-asawa, ni minsan sa lahat ng Pasko at Bagong Taon, hindi siya nakaroon ng pahinga. Sa sala, malakas ang ingay ngang tawanan at sigawan. Si Daniel, ang kanyang asawa, namumula ang mukha, hawak ang basong beer, at walang tigil na nagmamalaki tungkol sa mga proyektong hindi niya kailanman naabot. Sa tabi niya si Miguel, ang kuyanga, asawa isang malaki at matambok na lalaki na pula, ang mata sa alak at kilala sa brutalidad. Si Carla, ang hipag, nakaupo ng pahalang ang binti at kumakain ng chicharon, at ang mga basura ay ibinubulalas sa sahig na kakagalis pa lamang ni Maria ng hapon. Si Lola Carmen, biyanang si Maria, ay nakaluklok sa kanyang upuan tulad ng isang reyna, at ang kanyang nga mata ay matatalim na nagbabantay sa bawat kilos ng kanyang manugang. Sumabog ang tinik niya sa hangin, punit ang katahimikang pinilit ni Maria na dalhin. Hoy Maria, magdala ka pang pulutan, pagong ka ba, makukuha pa ba namin ang salusalo namin nang hindi mo pa naitapos? Nilunok ni Maria ang kanyang buntong hininga at inilapat ang plato kang pritong liempo sa mesa. Lumingon si Miguel sa kanya at ngumisi ng may kasamang kahalayan. Grabe ka naman, Maria, mas maganda ka ngayon kaysa dati, napalaki ka talagang pamilyang asawa mo. Sumunod si Daniel sa kanyang kuya at sinabi na ang kanyang asawa ay walang ibang ginagawa kundi kumain at mapahiya siya. Tumahimik si Maria. Sa loob ng 7 taon, natutunan na niyang manahimik para sa kapakanan tinatawag nilang pagkakaisa ng pamilya ang bagay na akala niya ay kaligayahan, ngunit nakamali siya. Ang kanyang pagtitimpi ay nagpakain lamang sa kanilang kasakiman at kalupitan. Sa sulok ng sala, ang kanyang anak na si Ana ay tahimik na naglalaro mag-isa. 4 na taong gulang pa lamang ang bata, walang malay ngunit naunawaan ang labis na nakasasakit. Nang makitang pinagalitan ang kanyang ina, ang maliit na mata ay lumapat sa kanya, puno ngang takot. Sa mesa sa sala, ang mga bulaklak at prutas ay nakaayos ng maingat kasama ang mga lumang plato na may asul na gilid na ibinuban. Ang mga pilatong iyon ay minamahal ni Lola Jarman nang higit pa sa ginto inilalabas lamang sa espesyal na okasyon. Nakita ni Ana ang kanyang manika na nalagay sa gilid ng mababang mesa. Nagpumiglas siya upang maabot ang tanging laruan na binili sa kanyang ina noong kaarawan niya. Ang maliit na kamay ay nagsagap ng walang malay sa isang platong nakalagay sa gilid ng mesa. Crash! Ang tunog ay pumutol sa lahat ng tawanan. Ang plato ay nalaglag sa sahig na tila at nakawatak-watak sa maraming piraso. Tahimik ang buong silid. Isang nakakatakot na katahimikang bumalot sa lahat. Napatigil si Maria. Humigpit ang kanyang puso. Alam niya kung ano ang darating. Si Miguel ang unang kumilos. Tumayo siya nang biglaan bumaksak ang kanyang upuan sa likod at umungal siya tulad ng isang ligaw na hayop. Ang tinik niya ay makapal ng amoy alkohol at banta. Hayop, sinira mo ang suwerte ngang bahay namin sa Bagong Taon. Hinawakan niya ang mabigat na kahoy na upuan malapit sa kanya. Walang kahit isang salita, ibinuhat niya ito. Sumigaw si Maria ng walang kontrol at sumupat siya patungo sa kanyang anak. Ngunit ang layo mula sa kusina patungong sala ay masyadong malayo. Bumaba ang upuan hindi sa puwit o likod para disiplinahin, kundi ang matalim na gilid nito ay tumatamang direkta sa payat na binting bata. Isang tunok na parang tuyong sanga ang nabasag. Hindi pa nakasigaw si Ana nang mabuwal siya sa sahig. Ang mukha ay namutla at pagkatapos ay sumabog ang kanyang iyak, isang iyak na pumunit ng puso. Iniyakap ng bata ang sariling binti.
nag-ikot-ikot sa matinding sakit at nagsimulang dumugo mula sa sugat sa kanyang maputlang balat. Dumapo si Maria at niyakap ang kanyang anak, naramdaman ang maliit na katawan na nanginginig. Hindi pa nasisiyahan si Miguel, ibinubuhat na niya ang kanyang paa upang sipain pa ang bata, nagsasalita tungkol sa masamang kapalaran sa bagong taon. Si Daniel, hawak pa rin ang basong ng beer, tumingin siya sa kanyang anak na nagdurusa, ngunit walang kahit katiting na habag sa kanyang mga mata, nagagalit lamang dahil naabala ang kanyang inuman. Nagbulong-bulong si Carla na maingay at awkward ang bata. Ngunit ang bagay na nagpainit ng dugo ni Maria, ang bagay na nagdulot ng pagkamanhid sa kanyang likod ay ang ginawang Lola Carmen. Ang kanyang biyenan, ang babaeng lagi sa bibig ang panalangin, ay tumayo at naglakad patungo sa dalawang ina at anak. Hindi siya nagtanong kung maayos ang apo, sa halip isinipa niyang mabasak na piraso ng plato patungo kay Ana. Ang tinik ay puno ng kasamaan. Lumuhod ka sa mga basak na piraso na iyan at humingi ng tawad sa iyong maninuno. Ngayong bisperas ng bagong taon, nasira mo ang aming espesyal na plato. Humikbi si Ana, mahigpit na nakahawak sa damit ng kanyang ina, ang mamata ay nagmamakaawa. Nakatayo pa rin si Miguel, si Daniel ay lumingon, at si Lola Carmen ay nangunguna. Sa sandaling iyon, narinig ni Maria ang isang bagay na naputol sa loob niya. Ang pagtitiis, ang pag-aalay, ang hangal na pagpapatawad na pinagsikapan niyang buuin sa loob ng 7 taon lahat ay gumuho sa isang kisap mata. Hindi na pamilya ang nasa harapan niya. Sila ay makaaway, tumingin si Maria sa kanila. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ang kanyang mamata ay wala ng pagpapasakop ng isang inang tahanan. Iyon ay ang mga mata ng isang dating espesyal na sundalo. Ang mga mata ng isang inang hayop na napilit sa sulok. Ang iyak ni Ana ay tulad ng mga karayom na tumatarak sa kanyang utak, pumupukaw sa instingto na matagal nang natulog. Banayad na inilagay ni Maria ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak at bulong na sinabi sa kanya na ay pingkit ang kanyang nga mata. Masunurin na ibinaon ni Ana ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ina. Ang katawan ay nanginginig pa rin, dahan-dahang tumayo si Maria. Ang pamilyar na pakiramdam nga taon ng pagsasanay ay bumalik, ang bawat kalamnan ay humigpit, ang pahinga ay nag-ayos, ang tibok ng puso ay naging mabagal at tiyak. Hindi na siya, si Maria na inang tahanan. Siya ay si Maria Santos, dating scout officer na may batch number 084. Nakita ni Lola Carmen na tumayo siya at akala niyong papailalim sa utos-inutusan siya na pabagalin ang bata, pababa ng mabilis. Gusto mo bang masamain ang buong taon ng pamilyang ito? Tumingin si Maria sa kanya. Ang tinig ay malalim at malamig tulad ng yelo sa taglamig. Tumahimik ka. Napatigil ang buong silid. Nakatitigan si Lola Carmen sa kanya na parabang nakakitang multo. Dumapa si Daniel sa mesa at sumigaw. Ano ang sinabi mo, walang galang? Humingi kang tawad sa nanay ko ngayon din. Nang makita ni Miguel na nagbalik si Maria, ang galit sa loob niya ay sumiklap. Sumusulong siya, itinataas ang kanyang kamay, parang sisiguruhing sisipain si Maria ng magaling tulad ng kung paano niya ginagawa sa kanyang sariling asawa. Lumalaban ka sa nanay ko, papatayin kita ngayon. Ang malaking kamay niya ay sumusugot sa matang karaniwang tao, mabilis at malakas ito. Ngunit sa mata ni Maria ngayon, ang galaw ay mabagal at punong pagkukulang. Bahagyang sumimangot si Maria upang maiwasan ang sampal. Hinawakan ng kanyang kaliwang kamay ang pulsong lalaki at ng kanyang kanang kamay ang siko. Gamit ang puwersa ng isang lever, paikot-ikot siya at ibinalik ang braso ni Miguel sa likod. Crack! Ang tunog ng kasukasuan na lumabas sa puwesto ay malinaw na narinig. Sumigaw si Miguel sa sakit. Ang mabigat na katawan niya ay nakukulong ni Maria. Napilitang yumuko at lumapas sa sahig. Hindi doon natigil si Maria. Ang kanyang kanang paa ay nagpadala ng isang suntok diretso sa likod ng tuhod ni Miguel. Lumakpak si Miguel sa mukha sa sahig nung tila umunggol tulad nung isang baboy na pinagtatatad. Nang makita ni Carla na tinatamaan ang kanyang asawa, sumigaw siya ng napakalakas at hinagis ang plato ng chicharon kay Maria. Pinigilan ni Maria ang plato,
sumugot at tinangan ang kuwelyo ng babae at itinulak siya ng sapat na lakas. Bumagsak si Charla sa dingding at dumulog sa sahig. Ang mukha ay puti na parang papel at hindi na nagsalita. Tumayo si Daniel, ang mukha ay namumutla ngunit nagpupumilit pang magpakita ng autoridad. Maria, nababaliw ka na ba? Iyan ay aking kapatid na lalaki. Lumingon si Maria sa kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaang taga-silbi ang kanyang puso. Ngayon ay lumilitaw ang kanyang tunay na katangian, isang duwarding walang lakas ang loob. Lumapit si Maria kay Daniel. Umurong siya, napadapa sa upuan. Buong lakas na nagsalita si Maria, bawat salita ay tulad ng pako. Tingnan mo ang iyong anak, Daniel, nandun siya. Ang binti niya ay balina. May puso ka pa ba? Nautal si Daniel. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng dahilan. Dahil malikot ang bata, aksidente lang yon ni Kuya Miguel. Itinula ni Maria ng malakas ang hapag-kainan na punong na pagkain at inumin. Bumaksak ang lahat. Sumabog ang mapinggan at bumuhos ang sabaw sa maayos na damit ni Daniel at Lola Carmen. Ang tunok na pagbaksak ay maririnig pa ang buong kapitbahayan. Yumakap si Lola Carmen sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang bibig ay nagsisikap na magsalita. Gusto niyang magreklamo, gusto niyang humilata sa sahig at sumigaw. Ngunit nang makilala ang naglalagablab na mata ni Maria, nilunok niya ang kanyang laway at umupo ng tahimik. Itinuro ni Maria ang kanyang daliri sa mukhang bawat isa at malinaw na isinigaw, "Mula ngayon, walang karapatang humipo sa kahit isang galit na galit ng aking anak at sa akin, sapat na ang aking pagtitiis. Kung hindi kayo maparusahan ng batas, ako mismo ang parusahan sa inyo." Pagkatapos ay yumuko siya at binaluktot si Ana. Wala nang malay ang bata mula sa sakit, kailan lamang nakatulog. Masakit ang puso ni Maria. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag mula sa kabilang sulok na may pitaka at mga dokumento sa loob at lumakad palabas sa pintuan. Tumakbo si Daniel pagtaas sa pintuan, hindi para pigilan ang kanyang anak kundi para iligtas ang kanyang pagpaparangal. Saan ka pupunta? Gabi ngang bisperas ng bagong taon, dalhin mo ulit ang anak mo rito. Huwag kang magpapahiya sa akin sa harap ng mga kapitbahay. Lumingon si Maria at tumingin sa kanyang mga mata. Sa huling pagkakataon, hinahanap kong katarungan ang aking anak. At ang iyong mukha sisirain ko iyon para makitang lahat. Lumabas si Maria sa pintuan at iniwan ang impyernong iyon sa likod niya. Ang hangin ng gabi ng bisperas ng bagong taon ay bumaksak sa kanyang mukha, ngunit sa loob niya ay isang apoy ng galit at katatagan na nagsisimulang magnipis. Ang lahat ng takot na dati ay nagpipigil sa kanya. Ang makalye ay tahimik ng kakaiba at mga bulalakaong paputok na lamang ang sumabog sa langit ng gabi, hudyat na dumating na ang bagong taon. Ang kadakilaan nito ay lalong nagpapabigat ng kalungkutan sa kalagayan ng dalawang ina at anak. Mahigpit na niyakap ni Maria si Ana at humawak sa isang bihirang taksi na dumaan. Ang driver, isang middle-aged na lalaki na may mapagmalinong mukha. Nang makita ang kondisyon ni Ana ay agad na nagbukas ng pinto upang tulungan siya. "Diyos ko, anong nangyari sa bata?" "Maraming dugo." Pigil ang mga luha ni Maria. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang tinik. "Manong, maawa po kayo, dalhin ninyo kami sa pinakamalapit na ospital, bali ang binting aking anak." Nagmadali ang sasakyan sa gabi. Nahiga si Ana sa mga bisik ni Maria, ang pahinga ay mahina at paminsan-minsang umuungol sa sakit. Sa tuwing nagalok ng bahagya ang kotse, bumubuhos na rin ang luha ni Maria, mainit na pumapatak sa pisngi ng kanyang anak. Kinamuhian niya ang kanyang sarili. Bakit siya naging duwagi ng ganito? Bakit kailangan pang maranasan ng kanyang anak ang ganito bago siya lumaban? Kinuha niya ang kanyang telepono at may nanginginig na kamay na pinindot ang isang numero. Isang serye ng mga numero na 7 taon na niyang hindi natawagan, ngunit hindi pa rin niya nakalimutan. Ang numero ni Tito Ramon Hepe, ang Criminal Investigation Unit, dating kasamahan at pinakamalapit na kaibigan ng kanyang amang pulis. Matagal bago may sumagot. Ang tinig ni Tito Ramon ay makapal at antok pa rin, ngunit puno. "NG Autoridad." "Halo? Sino yan? Sa ganitong oras?" Huminga ng malalim si Maria.
pinilit ang kanyang sarili na huwag umiyak. Tito Ramon, si Maria po ito anak ni General Santos. Isang segundo ngang katahimikan sa kabilang dulo at pagkatapos ay ganap na nagising ang tinig ni Tito Ramon. Maria, bakit tumatawag ka sa ganitong oras? May nangyari ba? Maikli niyang ikinuwento ang lahat kung paano naging malupit ang pamilya ng asawa sa kanya, kung paano sinalakay ni Miguel ang binti ni Ana. Ang kanyang tinig ay malinaw at detalyado, walang pinapalampas eksaktong gaya ng pag-report ng isang opisyal. Pagkatapos niyang makinig, isang sandali ay tahimik si Tito Ramon at pagkatapos ay narinig niya ang malakas na dagok sa mesa sa kabilang dulo. Nga hayop na iyon, nasaan ka ngayon? Papunta na kami sa ospital, Tito. Kailangan kong tulong ninyo. Gusto kong dalhin sila sa hukuman. Gusto kong maparusahan sila. Unahin mo muna ang bata. Papadalhan kita ang tao. Huwag kang mag-alala, hindi maaring pahintulutan ang anak ng General Santos na mapahiya ng ganito. Nang ibaba ang telepono, naramdaman ni Maria na bahagya ring lumago ang kanyang lakas. Sa ospital, mabilis na dinala ng doktor at nurse si Ana sa emergency room. Umupo si Maria sa malamig na koridor. Ang amoy ng antiseptiko ay pumupukaw masamang alaala na araw na namatay ang kanyang ama. Pagkaraan ngang ilang sandali, lumabas ang doktor, seryoso ang mukha. Sino ang kapamilya ni Ana? Tumayo si Maria ng biglaan. Ako ang kanyang ina. Kamusta na siya, doktor? Nagmukha ang doktor na naawa. Nabali ang kanyang buto sa kanyang binti at napakabigat ng pinsala sa malambot na tissue. Kailangan naming magpalit ng operasyon kaagad upang muling ayusin ang buto, ngunit napakataas ng panganib na maiwan siyang pilay ng tuluyan. Huminga ang doktor ng malalim. Sino ang gumawa nito sa isang batang 4 na taong gulang? Napakawalang awa. Mukhang nauso ang mga salitang iyon sa utak ni Maria Bali. Tumagas, pilay ng tuluyan. Ang kanyang anak ay 4 na taong gulang lamang. Ang buong kinabukasan nito, umuga ang kanyang telepono si Daniel. Tumingin si Maria sa screen, huminga ng malalim at pinindot ang sagutin habang sinimulan ang pagre-record. Sa sandaling sumagot siya, umungal na si Daniel. Nasaan na ninyo? Bumalik ka ngayon din. Masakit si Kuya Miguel dito. Pumunta ka at pakinggan ang iyong sariling ugali. Ang nanay ko ay may mataas na blood pressure na. Ni isang salita ay walang pagtatanong tungkol sa kanyang anak. Malamig ang sagot ni Maria. Ang iyong anak ay nasa operating room. Sinabing doktor na bali ang buto at maring maging pilay ng habang buhay. Natigil sandali si Daniel at pagkatapos ay naging mapagalit muli ang kanyang tinig, ngunit may kasamang bahagyang takot. Huwag kang magbanta sa akin. Malambot ang butong nga bata, hindi sila nabibali ng ganyan, at kung nabali man, may benda lang ang kailangan niyan. Huwag kang magpalaking ang issue para manira sa pamilya ko. Dalhin mo ang anak mo, bumalik at humingi ng tawad kay Kuya Miguel dahil sa kanya naipit ang kanyang kamay. Ngumisi ng mapait si Maria. Daniel, pakinggan mo ako ng mabuti. Hindi na ako babalik sa bahay na iyon at sabihan mo ang iyong kapatid na maghanda na para sa kulungan. Sinabi ko ba na magulat ka sa pulis? Gusto mo ba akong mapahiya sa trabaho? Gusto mong sirain ang pamilya nating ito? Pinigilan siya ni Maria. Ang tinig ay tulad ng bakal. Ang pamilyang ito ay sira na nun pa, Daniel. At ako mismo ang maglilinis ng basura. Ibinagsak niya ang tawag at tiningnan ang ilaw sa operating room. Umupo siya, tinisay sa ang kanyang mga kamay. Ang gabing ito ay magiging mahaba, ngunit bukas, kapag sumikat na ang araw, magsisimula ang isang bagong kabanata para sa dalawang ina at anak. Ang mahinang liwanag ng umaga nga bagong taon ay nagliliwanag sa puting koridor ng ospital. Nakaupo si Maria, ang kanyang mamata ay may itim na bilog, ngunit ang isipan ay malinaw ng kakaiba. Natapos ang operasyon ni Ana ng madaling araw. Sinabi ng doktor na kailangan pang subaybayan siya. Natutulog ang bata dahil sa anestesia. Habang tinitingnan si Ana na nakahiga sa higaan, ang binti ay nakabalot ng puting bandahe at nakaangat. Masakit ang puso ni Maria, ngunit mabilis na napalit ang sakit na iyon sa malamig na put. Eksaktong 7:00 umaga,
Nasira ang katahimikan ng ospital. Maingay na yapa, mga sigaw mula sa hagdan. Hindi na kailangang tumingin pa si Maria para malaman kung sino iyon. Ang buong pamilyang biyenan ay dumating. Nakasuot ngang makulay na damit panfiesta, agresibong pumasok. Nangunguna si Charla, ang makamay ay nakahigang sa baywang, ang mukha ay puno ng galit. Kasunod si Daniel, ang mukha ay mapanganib. Nasa gitna si Miguel, nakatali ang kanyang braso sa harap ng kanyang dibdib, pamamaga pa rin ang mukha mula sa nakaraang gabi. Sumunod si Lola Carmen sa hulihan habang naglalakad ay umungol ng peke. Ang mga kamay ay nakahatak sa kanyang dibdib na parabang napagod na siya. Pumasok sila ng walang pahintulot sa silid ng pasyente. Pagkakita ni Carla kay Maria, itinuro niya ang kanyang daliri. "Ha, natakpuan ka rin. Sinibak mo ang kamay ng aking asawa. Ano ang gagawin mo ngayon? Bayad kang gastos sa ospital at pinsalang moral agahan mo." Tumayo si Maria at kalmadong humakbang papalabas. Hinahadlangan ang pintuan ng silid ng pasyente. Hindi papayagang maingay sila at makagambala sa anak niya. Isinara niya ng mahigpit ang pintuan at lumingon sa grupo ng nga tao sa harapan niya. "Ospital ito, hindi palengke. Kung gusto ninyong makipag-usap, lumabas kayo sa koridor." Si Miguel, agresibo pa rin, ay sumulong at tinangka na buhuin ang buhok ni Maria gamit ang kanyang maayos na kamay. "Matapang ka pa rin. Kahapon ay nalasing ako kaya hindi mo napansin ang aking kalayaan. Ngayon ipakikita ko sa'yo kung ano ang totu." Sa sandaling inangat niya ang kanyang kamay, si Maria ay kumiling ng mabilis. Gamit ang sariling lakas ng pagsugot ni Miguel laban sa kanya, inilayo niya ang paa nito. Nagpatit si Miguel ng mukha sa malamig na sahig ng tila muli. Ang sakit mula sa kanyang braso, na naipit kahapon kasama ang bagong pagbagsak, ay nagawa siyang sumigaw tulad ng baboy na pinapatay. Nakita ni Daniel na tinatamaan ang kapatid niya, ngunit hindi siya sumugot. Sa halip ay nakatayo lang siya sa labas at sumiga, "Maria, tigil. Gusto mo ba akong patayin ang tao?" Pinanlakihan siya ni Mariang mata at humakbang patungo sa kanya. Si Daniel ay atras na atras, ang likod ay napatapat sa dingding. "Patayin ang tao. Ang matao ninyo ay sinibak ang binting aking anak, isang batang 4 na taong gulang. Hindi ba ayon ang pagiging katulad ng hayop?" Nang makita ni Lola Carmen na weaken na ang kanyang mana, umupo siya sa sahig at humampas ng malakas sa kanyang hita habang sumisigaw, "Tulong, pinapalo ng aking manugang ang pamilya niya. Tingnan ninyo ang walang galang na manugang ko." Ang manar sa duty at pasyente mula sa kalapit na silid ay nagsiyagos palabas upang tingnan. Akala ni Lola Carmen na mananaig siya, lalong sumiga ng malakas. Hindi nagalaw si Maria. Hinugot niya mula sa kanyang bag ang x-ray ng binti ni Ana at itinaas ito para makita ng lahat. Titiknang ng lahat ito. "Ito ang binti ng aking anak, ang apo ng babaeng ito." Ang sariling panganay na anak ng babaeng ito ay gumamit ng kahoy na upuan upang sibakin ang buto ng kanyang sariling pamangkin kahapon ng gabi. At ang babaeng ito pinilit ang 4 na taong gulang na nagkabalibago ang binti na lumuhod sa mga basag na pirasong plato. Napaliyad ang mga nakapaligid at ang mga awa na una ay para sa babaeng nagpapanggap na mahina ay naging pagkamuhi at galit. "Diyos ko, karumal-dumal, kahit mabangis na hayop ay hindi kumakain ng sarili nilang anak. Huwag na kayong maginhin, itawag ang pulis." Nang narinig ni Lola Carmen ang mga salita ng put sa paligid niya, natakpan ang kanyang boses. Nakamaling tumingin siya sa paligid, hindi inakala na mabilis na magbabago ang lagay ng sitwasyon. Yumuko si Maria at bulong na nagsalita kay Miguel na umuungol sa sahig at tumingin ng diretso sa mga matang nanginginig ni Charla. "Bayad sa ospital. Sige, ngunit una, pakinggan ninyo ang mga ito. Kung gusto ninyong mamuhay ng maayos, isara ninyo ang inyong nga bibig at umuwi na. Kung matitigas pa rin kayo dito, hindi lang ang kamay ang ayusin ko, babaliin ko ang bawat daliri ng inyong nga kamay." Ang tinig ni Maria ay bulong ngunit malamig, may kasamang banta ang isang taong nakaharap na sa pinakadelikadong kriminal. Namasa si Miguel sa malamig na pawis. Naramdaman niya ang nakamamatay na katotohanan sa mga salita ni Maria.
Hinila ni Charla ang manggas ng damit ni Daniel, takot na takot. Umalis na tayo, nababalif na ang babae. Tumingin si Daniel sa Maria, pagkatapos sa mga taong nanonood, ang kanyang pagpaparangal bilang lalaki ay hindi makayanan ang kahihiyan. Tinulungan niya ang kanyang ina na tumayo at ginawaran ng senyas si Charla na alugin si Miguel. Hihintayin ka namin. Kapag umuwi ka, malalaman mo kung hano kami kaihting. Ngumisi ng mapait si Maria. Hindi na ako babalik sa bahay na iyon. At ang papel ng diborsyo ko ay darating sa iyong opisina sa lalong madaling panahon. Ang buong pamilya ng asawa ay tahimik na lumabas tulad ng aso na inilabas ang buntot. Ang mabulong ng put mula sa mga tao ay tumugis sa kanilang likod. Nakatayo si Maria at tumingin sa kanila na lumayo walang emosyonal na nararamdaman sa kanyang puso. Ito pa lamang ang simula. Ang tunay na parusa ay darating pa. Sa hapon, hiniling ni Maria sa isang magandang nurse na bantayan si Ana sandali upang makauwi siya at makakuha ang ilang gamit. Ang bahay ay walang tao at malamig. Ang magabakas ng gulong na nakaraang gabi ay nandoon pa ang sirang upuan, mapiraso ng plato, ang tuyo ng magabakas ng sabaw sa sahig. Pumasok si Maria sa silit tulugan at mabilis na nag-impak nga, magadamit na, dalawa sa kanila at ng ilang mahalagang dokumento. Habang isinasara na niya ang maleta, narinig niya ang pamilyar na ingay ng motor sa labas. Umuwi na si Daniel at Lola Carmen. Nang makita niyang nag-impak si Maria, sumugot si Lola Carmen sa loob ng silit at itinuro ang daliri sa mukha niya. Saan ka pupunta? Nakasala ka at atrason ka na ba? Tatawagin ko ang pulis para ikulong ka ngayon. Kalmadong inayos ni Maria ang huling pirasong damit, isinara ang maleta at tuwid na tumayo upang harapin ang babaeng iyon. Gustong-gusto mo ang pulis, magaling, ako rin. Magulat ako tungkol sa kung paano sinadyang saktan ng iyong anak ang isang bata at ikaw ay kasabwat sa pang-abuso ng isang bata. Parusa sa krimen na ito ay kulungan, Lola Carmen. Natakot si Lola Carmen, binago ang kanyang mukha. Siya ay matapang ngunit walang alam sa batas. Sa pakikinig ng salitang kulungan, halos naputulan siyang hininga. Sumuporta si Daniel mula sa pintuan. Huwag kang magbanta sa nanay ko. Si Ana ay aking anak, may karapatang turuan siya. Kinuha ni Maria mula sa kanyang bag ang isang pirasong papel at mahigpit na ibinaba ito sa mesa. Ang karapatang turuan ay hindi kasama ang karapatang sibakin ang buto. Basahin mo ito ng mabuti. Binuhat ni Daniel ang papel at dumaan ang kanyang mata sa mga salita at sumigaw siya. Nababaliw ka ba? 1.5 milyong piso. Ninakaw mo ang pera ng aming pamilya. Pumasok na rin si Carla at Miguel mula sa pintuan. At nang marinig ang halaga, agad na hinagis ni Carla ang papel ng malakas at nagbasa ng malakas. Hinihingi ang 1,5 milyong kabayaran para sa gastos sa operasyon, rehabilitasyon at moral na pinsala para kay Ana. Kasabay nito, ibabalik ang etibulampay nampay statu, milyong pautang et tubo mula sa pamilya ng asawa sa loob ng 7 taon. Kabuuan, 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 2 buwan, deadline, 3 araw. Itinapon ni Charla ang papel sa sahig at sumiga. Nangangarap ka ba, Maria? Saan kukuhang ganyang pera at sino ang nangutang sa iyo? Kalmadong umupo si Maria sa gilid ng higaan at tiniklop ang mga kamay sa harapan niya. Kung walang pera, ibenta ninyo ang bahay o lupa para mabayad, at tungkol sa kung sino ang nangutang kung magkano at kailan, lahat ay nakatala ko sa notebook na ito. Akala ba ninyong hanggang sa magabot ako ang pera ay hindi ako mag-ingat ng katibayan? Itinaas niya ang isang itim na notebook na may leather cover. Iyon ang kanyang mahalagang yaman sa loob ng 7 taon. Sa bawat pagkakataon na bumalik si Daniel at humingi ng pera, sa bawat pagkakataon na humiram si Lola Carmen para sa renovasyon ng bahay, sa bawat pagkakataon na humiram si Miguel para sa bagong sasakyan, itinala niya ang petsa, ang halaga at pinapirma ang lahat. Nagbukas siyang isang pahina at nagbasa ng malakas, ika-12 ng Mayo 2020. Si Daniel ay kumuha ng 2,300,000 dahil ay para sa trabaho sa gobyerno.
may lagda ni Daniel. 18 ng Mayo 2021, si Lola Carmen ay kumuha nga 5,500 nilam para sa renovasyon ng bahay ninuno sa probinsya. May lagda ni Lola Carmen. 20 ng Mayo 2023, si Miguel ay nangutang ng 1,200,000 para sa bagong sasakyan. May lagda ni Miguel. Nagbago ang mukhang tatlo mula sa pula patungong lila at pagkatapos ay puting putla. Hindi nila inakala na ang manugang na akala nilang simple at naive ay ganito ang paghahanda. Ang perang iyon ay manamula sa mga magulang ni Maria. Nilalayon niyang gamitin ito para sa kinabukasan ni Ana, ngunit ginamit nila ang lahat ng uri ng daya para makuha ito. Sinisikap ni Lola Carmen na ituro ang kanyang daliri sa kanya. Ikaw mandaraya ka, naktayo kang bitak laban sa aming pamilya. Tumayo si Maria, kinuha ang maleta, at lumakad papalapit sa babaeng iyon. Hindi ako naktayo ng bitag kaninuman. Kinukuha ko lamang ang nanggaling sa aking anak. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi ko makikita ang pra sa aking account, isusumitan ng sabay ang ulat laban kay Miguel at ang kaso ng pagbabawi ng utang. Sa oras na iyon, hindi lamang si Miguel ang mapupunta sa kulungan, ang bahay na ito ay masiseize ng hukuman para sa pagbabayad ng hatol. Lumakad palabas si Maria at si Daniel ay naktangkang hadlangan siya, ngunit nang makita ang malamig na mata ni Maria, inurong niya ang kanyang kamay. Lumakad si Maria ng diretso palabas ng pintuan, hindi lumingon. Sa likod niya ay takot at kaguluhan na lumukop sa kanilang pamilya. Ang ultimatum ay ibinigay na, ang tunay na laro ay nagsisimula na. Bumalik si Maria sa munting inupahang silid malapit sa ospital. Maliit at mababa ang silid, ngunit hindi man lang doon ang mamuhangang pagkukunwari at pang-api na halos hindi na niya mahinga. Binuksan niya ang maleta at kinuha ang itim na notebook. Hindi ito basta-basta talaan ng gastos, ito ang talaan ng dugo at luha at kababaang loob sa loob ng 7 taon. Patuloy na umuga ang kanyang telepono si Daniel. Ngumiti ng mapait si Maria at isinara ang telepono. Kailangan niyang katahimikan upang ayusin ang lahat ng ebidensya ng sistematiko bago ihagis ang pinal na hakbang. Kinabukasan, bumalik si Maria sa bahay, ngunit hindi siya mag-isa. Kasama niya si Abogado Reyes, isang lumang kaibigan mula sa universidad na kilala sa mga usapin ng sibil na karapatan. Ang presensya ng abogado ay nagpabago kaagad ng simoy ng hangin sa loob ng bahay. Ang buong pamilya ay nakaupo sa sala, malungkot ang mukha. Si Carla, nang makita si Maria, ay gusto sanang sumabog sa insulton, ngunit nang makita si Abogado Reyes na may briefcase at mayos na suit, huminto siya at tinanaw si Daniel. Nakaupo si Miguel, nakabalot pa rin ang braso, ang mga mata ay duwag na luminggong kay Maria. Inilagay ni Maria ang notebook sa mesa at malinaw na nagsalita, "Ngayon ay narito ako upang linawin ang lahat ng utang bago tayo pumunta sa hukuman." Ang Abogado Reyes ay magsisilbing saksi sa sesyon na ito. Ngumuso si Lola Carmen, itinataas ang kanyang baba. "Nag-abogado pa kang dinala rito, sino ang tinatakot mo? Ang pera na ginagastos nga asawa ay normal, walang utang na kailangang talakayin." Binago ni Maria ang unang pahina notebook at itinulak ito patungo kay Daniel. "Tingnan mo ng mabuti, Daniel. 12 ng Mayo 2020, sinabi mong kailangan mo ngang pera para sa trabaho sa gobyerno. Kumuha ka ngang 5,300,000 sa akin. Sinabi mong pangbayad iyon sa mga koneksyon. Ngunit ang katotohanan, ginagamit mo ang pera para bayaran ang utang sa sugal sa isang manloloko na nangangalang Ronaldo sa tabi ng terminal. May bank transfer record mula sa aking account patungo sa account ng asawa ni Ronaldo, kasama ang mensahe mong kinakonfirma mong nabayaran na ang utang." Nagbago ang mukha ni Daniel, lumabas ang pawis sa kanyang noo. Hindi niya inakala na nagsaliksik si Maria ng ganito. Nagpatuloy si Maria sa susunod na pahina. 18 ng Mayo 2021, sinabi ni Lola Carmen na kailangan ng 5,500,000 para ayusin ang bahay ng ninuno sa probinsya dahil tumagas na ito. "Nagbigay ako ng pera, ngunit sa toto,
Ginagamit niya ang perang iyon para bumili ng 2 lote sa labas ng lungsod na nakapangalan sa kanya at kay Miguel. Nakuha ko na ang mga dokumento ng pagbebenta mula sa opisina ng rehistrasyon ng lupa. Bumukas ang bibig ni Lola Carmen, walang masambing salita. Lagi niyang inakala na ang manugang niya ay isang babaeng nananatili sa kusina. Hindi niya alam na ang mataon sa paglilingkod ng kapulisan ay nag-aral sa kanya ng ugaling mag-imbak ng katibayan at mag-verify ng impormasyon. Ngunit ang pinakamabigat na suntok ay para kay Charla. Itinuro ni Maria ang maliwanag na gintong pulseras sa pulsong hipag. Carla, maganda ang pulseras mo. Noong nakaraang taon, sinabi sa akin ni Daniel na may bonus siya at gusto niyang bumili ng regalo para sa kanyang hipag bilang pasasalamat sa iyong tulong sa bahay. Nagtiwala ako ngunit ang katotohanan ay ninakaw ni Daniel ang 2 pirasong ginto mula sa aking kaha at ipinagbili. Pagkatapos ay dinagdagan ng sahod niyang buwan para mabili ang pulseras na iyon para sa iyo. Nagulat si Carla luminggong siya kay Daniel at pagkatapos ay sa pulseras. Ngunit hindi dong natigil si Maria. Ang dahilan kung bakit kailangang palayawin ni Daniel ang hipag ay dahil nahuli mo siyang may kasamang ibang babae, isang empleyado sa isang bar. Kailangan ni Daniel na gamitin ang pulseras na ito para itapal ang iyong bibig at payagan kang magsinungaling sa harap ko at ng buong pamilya. Tama ba ako? Sumabog ang hangin sa loob ng silid. Sumigaw si Lola Carmen at sinampal si Daniel. Naglingkiran ka ba? Napakagago mo. Ngunit lalong nagalit si Carla. Hindi siya interesado sa pagsisinungaling ni Daniel, interesado siya sa katotohanang nalantad ang kanyang kasabuatan at ang pulseras ay gawa sa ninakaw na ginto. Si Miguel, na nakaupo sa tabi, nang marinig na nagsisinungaling pala ang asawa niya kasama si Daniel upang itago ang panloloko nito, ay inangat ang kanyang maayos na kamay at sinampal si Carla ng malakas. Putik, alam mong naglingkiran ang kapatid ko at tinago mo sa akin. Kumuha kang pra mula sa kanya para ipagbenta ang sariling manugang. Tinamaan si Charlang masakit, lumakpak tulad ng isang hayop. Sumugod siya kay Miguel at pagkatapos ay niyakap ang buhok ni Lola Carmen dahil nagtatanggol pa rin ang matanda sa kanyang anak. Ang buong pamilyang palaging ipinagmamalaki ay ngayon ay nagsisilaban-laban tulad ng mga aso sa labasan sa harap ni Maria at ng abogado. Tumayo sila at malamig na tumingin sa kaguluhan. Ayusin ninyo ang pagtatalo sa loob. Sa 3 araw, kung hindi dumating ang pera sa aking account, isusumita ko ang lahat ng record na ito sa hukuman at sa investigasyon. Sa oras na iyon ay hindi na lang sibil na kaso kundi panloloko na rin. Lumabas si Maria sa bahay. Ang ngatunong pagtatalo at pagbasag ng mabagay ay nagpapatuloy sa likod niya. Ang hangin ng taksibol ay malakas ngunit ang kanyang puso ay magaan. Ang maskarang ang kanilang kasamaan ay nahubad na at nalantad ang mga mukhang kanilang kasakiman at pagkamakasarili. Hindi pa natitipong pera, ngunit alam niyang sila ay nakakagulong na. Gayunpaman, ang katangian ng pamilyang ito ay hindi madaling mabago. Gaya ngang inaasahan niya, kinabukasan ng umaga, nagsimula na si Lola Carmen ng kampanya ngang maling impormasyon para takpan ang kasalanan ng kanyang pamilya. Pumunta siya sa palengke at sa lahat ng makikilala, niya ay umiyak at nakwento. Sinabi niyang may depression si Maria pagkatapos manganak kaya hindi mapangasiwaan ang sarili at siya mismo ang nakpala sa anak niya at isinisi sa kapatid ng asawa ang pagkakataon. Sinabi rin niyang may ibang lalaki si Maria at umalis na dala ang lahat ng pera ng pamilya. Ang mga kapitbahay na nagawa ay nagsimulang tumingin kay Maria nang may hinala kapag pumunta siya sa ospital para dalawin ang anak. Ilan pa ang bumubulong na sinasabi siyang isang masamang babae. Sumunod si Daniel sa kanyang ina at nakwento sa kanyang makatrabaho na ang pamilya nila ay malas at nakaasawa ng masamang asawa. Tahimik si Maria, katahimikang bago ang malaking bagyo. Nang matulog na si Ana ng gabi, binuksan ni Maria ang kanyang laptop. Sa loob ng 5 taon bilang pag-ingat sa pagsasama sa mga taong mapagsamantala, lihim siyang naglagay ng maliit na kamera na nakakamuflaga sa isang soket sa sala at kusina.
wala silang alam ang bawat kilos at salita ay naitala. Kinuha niya ang video ngabinga, bisperas ng bagong taon, malinaw ang larawan hanggang sa pinakamaliit na detalye. Si Miguel na bumaksak ngang upuan sa binti ni Ana, si Ana na nabuwal, nagpapahirap sa sakit, si Lola Carmen na naksipan ng magabasag na piraso patungo sa apo at pinilit itong lumuhod. Si Daniel na walang galaw, uminom pa rin ng beer bawat malamasamang salita ay maririnig ng malinaw. Hindi niya binago, hindi nag-edit, nagdagdag lamang ng maikling headline. Ang katotohanan ng gabi ngang bisperas ng bagong taon, sino ang tunay na diablo. Isinumite niya ang video sa grupong chat ng kanilang barangay, kung saan lahat ng mga tanda at ina at amang mahilig sa balita ay miyembro. Kasabay nito, ipinadala niya ito sa Barangay Women's Council at ni-post sa personal na Facebook account ni Daniel. Tinataang lahat ng makamag-anak at katrabaho nito. Makalipas lamang ng 15 minuto, ang kanyang telepono ay nagsimulang magniebe ng nga abiso. Ngunit ngayon, hindi na mga mensahe ng kundi nga salita ngang pagsuporta at pagkagalit para sa kanya. Sa grupong chat ng barangay, sumulak ang hangin. Diyos ko, ginawa ni Miguel ito sa kanyang pamangkin. Pinagpitagan niya si Lola Carmen habang tinatakbuhan ang 4 na taong gulang. Karumal-dumal, habang umaga ngayon ay umiyak at nakwento si Lola Carmen sa akin na siya ang biktima. Panay kasinungalingan pala ang lahat niyon. Si Daniel ang ama at tahimik lamang siya na tulad ng estatwa. Duwagi, kinabukasan ng umaga, ang epektong video ay lumawa ng lampas sa inaasahan ni Maria. Nang pumunta si Lola Carmen sa palengke para magpatuloy ng kanyang maling salaysay, nakita niya agad ang pagbabago. Walang sumasagot sa kanya. Ang mga manglalakong ng gulay at karne ay tumingin sa kanya ng may pagkamuhi at kasuklaman. Isang manglalakong karne ay bumaksak ng malakas ng kanyang kutsilyo sa sangkalan at nakturo ng direkta sa muka ni Lola Carmen. Pumunta ka sa ibang lugar para mamili, hindi ko ibebenta ang karne sa taong masama tulad mo. Kahit ang sariling apo ay mapahirapan, may tinatawag ka pa bang pagkatao? Nalito si Lola Carmen, hindi pa naiintindihan kung ano ang nangyayari nang biglang may nagbatong basura sa kanya mula sa mga kabataan sa kapitbahayan. Umalis ka rito, witch, lumayo ka sa lugar na ito. Nagwawala na si Lola Carmen habang tumakbo pabalik sa bahay. Nang makarating siya sa pintuan, nakita niyang ang pinto ng kanilang bahay ay puno ng itlog na nabulok. Pati ang karatulan ng bahay na bayani na nakasabit sa harapan ay binunot ng iba't ibang tao at pinagpira-piraso. Sa loob ng bahay, hindi rin mas maganda ang kalagayan ni Daniel at Miguel. Tinawag si Daniel ng kanyang boss sa opisina agad sa umaga. Ang video ay kumalat hanggang sa kanyang opisina. Itinapon ng boss ni Daniel ang kanyang telepono at hinilingan siyang magsulat ng kaukulang ulat at pansamantalang pinatigil ang kanyang trabaho habang nagsasaliksik. Si Miguel naman ay tingrayat ng ilang malakas na tao sa pamamagitan ng mensahe para sa kanyang karumal-dumal na pagpalo sa bata. Nakaupo si Maria sa ospital at tumingin sa screen ng telepono. Si Lola Carmen ay nagtatago sa loob ng bahay at hindi makaluwabas. Alam niyang ang tampal ng pampublikong opinyon ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na parusa. Inatake nito ang kanilang huwad na pagpaparangal at pekeng karangalang matagal nilang pinagsikapang itayo. Nang gulang at nahahanap ng kasagutan ang buong pamilya ni Daniel sa ginawa ng taumbayan at nagsarado sa bahay, nagpasya si Maria na gumawa ng isang mapanganib na hakbang. Kailangan niyang karagdagang katibayan upang masigurado ang kulungan ni Miguel at mas mahalaga mahanap ang pinakamahinang punto para hindi makuha ni Daniel ang karapatang mag-alagang anak. Alam niya na may ugali si Daniel na magitna nga mahahalagang bagay sa mga di kapani-paniwalang lugar. Dati, nagtatabing siyang itim na notebook sa tangkang bigas o sa ilalim ng mueble. Ngunit mayroon ding isang lumang kahon na punong alikabo sa ibabaw ng aparador na pati tanggihan niyang hawakan. Sinabi niyang nga alaala iyon ng kanyang ama. Ibinaba ni Maria ang anak sa pag-alaga ng doktor at sumakay ng taksi pauwi sa tanghali. Alam niya na sa oras na iyon, si Lola Carmen ay karaniwang natutulog ng tanghali. Si Charla at Miguel ay maaring nagtatago rin sa kanilang silid.
Maingat na binuksan ni Maria ang pinto gamit ang kanyang sariling susi na hindi pa niya ibinalik. Ang bahay ay tahimik ng nakakatakot, ang amoy ng mga itlog na nabulok at ng basura mula sa labas ng pintuan ay pumasok ng malakas. Maingat siyang pumasok sa silid tulugan ng mag-asawa. Wala si Daniel, malamang ay tumatakbo siya sa lahat ng dako upang ayusin ang usapin sa kanyang opisina. Umangat si Maria ng upuan at inangat ang kahon sa ibabaw ng aparador. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Binuksan niya ang takip na kahon. Sa loob walang anumang alaala ng kanyang ama. Mayroon lamang isang lumang brick phone na patay na at isang maliit na notebook na kasya sa palat ng kamay. Binuksan ni Maria ang telepono, maswerte, mayroon pa itong baterya. Nakliwanak ang screen at lumabas ang maraming mensahe na hindi pa nabubura. Binasa niya ng mabilis at napalitan ng gulat ang kanyang mukha. Mga mensahe ng paktaya sa palaro, ngang basketball at jueteng na umaabot sa daan-daang libong piso. Ngunit higit pang nakakagulat mga mensaheng palitan ni Daniel at Miguel. Kuya, tulungan mo ako sa usaping ito. Sinabing pagputulin ng natauhan ng jueteng ang aking makamay, 5,500,000 na ang utang ko. Tutulong ako sa iyo ngunit ito na ang huli. Kunin mo ang pera ni Maria at ibigay sa akin, 20% ang aking bayad. Oh, kuya, hahanapin ko ang paraan para makuha ang pera. Sabihin mo kay nanay na makunwaring may sakit o may iraparehin sa bahay, ibibigay niya agad. Nanginginig na binuka ni Maria ang maliit na notebook. Ito ang tala-arawan ng paktaya ni Daniel, detalyadong talan ng bawat laro, halaga ng talo, pautang na may mataas na interes. Lumitaw ang buong katotohanan. Si Daniel ay hindi lamang isang duwarding walang lakas ng loob, siya ay isang mabigat na sugalero. At si Miguel, ang kapatid na laging itinuturing na mataas na antas, ay ang tagagawa ng planong naksilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga pautang na may mataas na interes at ng kanyang sariling pamilya. Mabilis na kinuha ni Maria ang larawan ng lahat ng pahina ng notebook at ng mensahe sa telepono. Ito ang hindi mapapabulaan ng katibayan na si Daniel ay walang moral at pansalaping kakayahan na mag-alaga ng anak at lalong naglalantad sa tunay na katangian ng dalawang makapatid. Biglang may narinig siyang yapak sa koridor. Nagulat siya at mabilis na inilagay ang telepono at notebook sa kanyang bag at inilagay ang walang laman na kahon sa dating posisyon. Bumukas ang pintuan si Charla. Nakitang babae si Maria na nakatayo sa tabing aparador at bumalik ang mga mata niya ng maluwag. Ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Nagnanakaw ka ba? Kalmadong bumaba si Maria mula sa upuan, inayos ang kanyang damit at tumingin ng diretso sa mukha ni Charla. Bumalik ako para kumuha nga record ng bakuna nga aking anak. Bahay ko ito, wala akong dapat na nakawin. Sumugot si Carla upang kunin ang bag ni Maria. Ibigay mo ang bag diyan, pinagihinala ang baka may ninakaw ka. Itinaboy ni Maria ang kamay ni Charla at bulong na naksalita sa tabing kanyang tainga. Mas mabuting alalahanin mo ang iyong sariling kaligtasan. Carla, alam mo ba kung makano ang utang ng iyong asawa at ng kapatid ng asawa mo sa mga manloloko? Alam mo ba na kinukuha nga iyong asawa ang perangang pagbabayad ng utang ng kapatid niya para sa kanyang minamahal? Natakpan si Carla, ang kanyang mukha ay naging walang buhay. Ang hinala na matagal nang nasa loop niya mula sa usaping pulseras ngayon ay parang dinahilan ng gasolina. Sinasamantala ni Maria ang pagkakataon at lumakad papalabas. Tanungin mo ang iyong asawa kung sino si Ronaldo sa terminal. Iniwan niya si Carla na nakatayo sa silid. Ang isipan ay naguguluhan sa impormasyon na ibinuhos ni Maria. Ang pagkakabahabahagi sa lubeng kanilang manggakawe ay ang pinaka-epektibong sandata. Lumabas si Maria sa bahay at mahigpit na hawak ang kanyang bag. Nakuha na niya ang pinakamahina na bahagi ni Daniel. Miyerkules ng umaga, ang langit ay mapulong abo, hudyat ng darating na ulan. Natanggap ni Maria ang opisyal na resulta na medikal na pagsusuri ni Ana mula sa sentro na medikal ng probinsya. 12% na antas ng kapansanan. Isang malamig na numero na nakalimbag sa papel, ngunit sapat para ikulong ang isang kriminal. Ayon sa Revised Penal Code, ang sadyang pagpapahirap sa isang bata na may
antas na hindi bababa sa 11% ay sapat na para sa kriminal na akusasyon. Kinuha ni Maria ang makapal na folder, ang medical na resulta, ang ulat sa pulis, at ang USB na may video mula sa kamera at diretso na pumunta sa PNP District Station. Ang tinanggap sa kanya ay isang batang investigador na seryoso ang mukha. Maingat niyang sinuri ang bawat katibayan at tumango upang kumpirmahin ang legal na bisa. 2 oras lamang matapos iyon, ang espesyal na sasakyan ng pulis ay huminto sa harapan ng bahay ni Daniel. Ang mga kapitbahay ay nagsagos palabas upang manood, bumubulong at nagtataka, masaya sa paghihintay ng kaparusahan para sa masamang pamilyang ito. Nakatayo si Maria sa malayo at nanonood. 2 pulis ang pumasok sa bahay at binasa ang utos ng pansamantalang pagkukulong kay Miguel sa kasong sadyang pagpapahirap. Nakaupo si Miguel sa sopa, nakataas ang paa at nanonood kakseta. Nang pumasok ang pulis, ang kanyang mukha ay namutla ng ganap. Nanginginig siyang tumayo, ang binti pa rin masakit mula sa nakaraang gabi na nagpahirap sa kanyang lakad. Mula sa kusina, lumabas si Lola Carmen at nang makita ang anak na naktago sa posas ay sumigaw siya at sumusulong. Ano ang ginagawa ninyo? Anong kasalanan ng anak ko? Tinuturuan niya lamang ang kanyang pamangkin, palayain ninyo ang anak ko. Seryosong nagsalita ang isang pulis, mangyaring manatiling kalmado. Kung hadlangan ninyo ang pagsasagawa ne utos, dadalhin ka rin namin sa istasyon para investigar. Natakot si Lola Carmen at bitaw ang kanyang kamay. Umupo siya sa sahig at umiyak ng walang tigil. Si Charla ay nakatayo sa sulok ng dingding, puti ang mukha, walang masambing salita. Nang inilabas si Miguel sa labas, dumaan siya sa harap ni Maria. Nakita niya si Maria, ang dating malupit na mata ay nawala at pinalitan ng hamak na pagsusumamo. Maria, mangyaring bawiin mo ang reklamo. Alam ko na ang kasalanan ko, ako ang tiyuhin ni Ana. Paano mo magagawang ipadala ako sa kulungan? Tumingin si Maria sa kanya, ang kanyang mamata ay malamig, walang alinlangan. Nang gamitin mo ang upuan para sibakin ang binti ng aking anak, naalala mo pa ba na ikaw ang tiyuhin niya? Isinara ang pinto ng sasakyan, pinutol ang mga salita ng pagsusumamo. Umalis ang sasakyan, dala ang kriminal. Si Daniel, na ngayon ay galing sa trabaho, nakita ang sasakyan ng pulis na umaalis at ang kanyang ina na nagugulumihanan sa bakuran. Agad niyang naunawaan ang nangyari. Tumingin siya kay Maria na nakatayo roon at nagmadaling lumakat patungo sa kanya, lumuhod sa harapan ng lahat ng kapitbahay. Maria, mangyaring sinisira mo na ang buong pamilya. Mawawala ang aking trabaho, si Kuya Miguel ay mapupunta sa kulungan, ang nanay ko ay may sakit. Bawiin mo ang reklamo, ipinangako ko na gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ipagbibili ko na ang bahay para mabayaran ka kaagad. Tumingin si Maria sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang pagkaduwagi ay nagdulot ng pagkasuklam sa kanya. Hindi siya naawa sa anak niya, nag-alala lamang siya sa kanyang posisyon at pagpaparangal. Huli na, Daniel, alagaan mo ang iyong trabaho dahil sa lalong madaling panahon ay ikaw rin ay haharapin ang hukuman. At huwag kang mag-alala, sa bahay, ang bahay na iyon ay nasa ilalim ng pagsasaalang-alang ng hukuman at bukas ay maharang na itong hukuman. Lumikha si Mariang likod at iniwan si Daniel na nakaluhod sa kahihiyaan. Nagsimula ng ulan ng mabigat, nahuhugas ng alikabok sa kalye, ngunit hindi nito nalilinis ang kasalanan ng pamilya. Dahil sa pagkabilanggo ni Miguel, ang pamilya ni Daniel ay nakawatak-watak tulad ng isang hadlang na napunit. Naging loko si Carla dahil ang asawa ay nakulong, nawala ang pera at lahat ng abala ay sa kanya. Nagpasya siyang maglaro ne lahat. Tinipon niya ang lahat ng natitirang perang sarili niya at umupang ang isang grupo ng mga taong may mabanta upang hanapin si Maria at pilitin siyang bawiin ang reklamo. Isang hapon iyon, habang itinuturo ni Maria si Ana sa mga ehersisyo sa rehabilitasyon, nakita niyang lumitaw si Charla sa pinto nga silit na ehersisyo. Guluhin ang buhok, pula ang mamata tulad ng isang nababaliw na hayop. Walang salitang sinabi,
Tumalon si Carla ng diretso patungo sa dalawang ina at anak, ang kamay ay hawak ng bukas na boteng gasolina. Mamatay ka na, sunugin kita kasama ang iyong anak. Ang sigaw ni Carla ay nakpanik sa buong silid ng rehabilitasyon. Ang nga pasyente at doktor ay naksiuwian sa takot. Itinapon ni Carla ang boteng ng gasolina patungo kay Maria. Sa reflex ng isang espesyal na sundalo, hindi umatras si Maria kundi sumusulong gamit ang kanyang likod upang pangalagaan si Ana. Binasa ng gasolina ang kanyang damit sa likod. Malakas ang amoy. Binuksan ni Carla ang lighter, sumabog ang apoy sa kanyang kamay. Isang sandali ng buhay at kamatayan na sinisukat sa mga segundo. Kung nag-alinlangan si Maria, ang apoy ay magiging suno na sa kanyang katawan at kumakalat sa kanyang anak. Mabilis na kinuha ni Maria ang makapal na jacket ng isang pasyente na nakabitin sa gilid ng upuan at inihagis ito para takpan ang kamay ni Carla at ang kanyang ulo. Nabulag si Carla at nagulumihanan. Sumugod si Maria at nagpadala ng isang suntok diretso sa tiyan ng babae. Naglumba si Carla, bumagsak sa sahig, ang lighter ay lumabas at napatay. Ngunit hindi siya sumuko. Bumangon si Carla at kinuha ang matalim na kutsilyo mula sa kanyang bag, sumisigaw ng nagwawala at sinsisaksak ng random patungo kay Maria. Papatayin kita. Kailangan kong patayin ka. Umatras si Maria ng isang hakbang upang maiwasan ang kutsilyo habang sinusubaybayan ang ritmo ng magulo na pag-atake. Nang itinulak ni Carla ang lahat ng lakas niya para sa isang direktang saksak, kumiling si Maria, sabay na ginamit ang gilid ng kanyang kamay upang hampasin ng malakas ang pulso ng kamay na babae na hawak ang kutsilyo. Nalaglag ang kutsilyo sa sahig ng may maingay na tunog. Agad na sumulong si Maria at ginamit ang lock na ehersisyo upang ibali si Carla ng nakaharap sa sahig. Ang tuhod ni Maria ay mahigpit na nakapatong sa likod ng babae. Niloloko ang lahat ng kilos. Ang magwardyang sentro at pulis ng lugar ay dumating kaagad. Nakukulong si Carla, ang bibig ay hindi pa tumitigil sa pag-alimura at pagmumura. Habang inilalayo si Carla, nakaramdam ng pagkabigla si Maria. Kung isa lamang siyang ordinaryong babae, marahil ngayon ay maging buhay na sulo na ang dalawang ina at anak. Ang kasamaan ng pamilyang ito ay lumagpas na sa lahat ng hangganan ng pagkatao. Matapos makulong si Carla sa pagtatangkang pagpatay, si Lola Carmen ay parang nawawala na ang kaluluwa. Ang panganay na anak ay nakulong, ang manugang niya ay nakulong, ang ikalawang anak ay nawalan trabaho, ang apo ay pilay at malapit ng dalhin ng ina. Alam na niya na hindi na niya magagamit ang karahasan o mababa, ang puso at maruming trik laban kay Maria. Nagpasya siyang gumamit ng huling paraan, mapagkunwaring moralidad. Kinabukasan ng umaga, ang maresidente ng condominium kung saan nakatira si Maria ay nagulat sa isang eksena. Naglatak si Lola Carmen ng pirasong banik sa harapan ng pinto ng apartment ni Maria. Nagbitay siya sa kanyang lig ng isang card na may malalaking letra. Walang galang na manugang pinahiwa-hiwalay ang pamilya, nagwelga para sa katarungan. Nahiga siya roon, umuungol, at sa lahat ng dumadaan ay kinukuha ang kanilang damit at nakukwento, "Maawa kayo sa akin." Ang aking manugang, kinuha niya ang lahat ng pera, binuyag ang isipan ng aking anak, at ipinakulong siya. Ngayon ay itinataboy niya ako sa kalye, wala na akong matirhan, nakihintay na lamang akong mamatay dito para matuwa siya. Maraming nag-aalala sa Tondo na hindi alam ang buong kwento, ay nagpakita ng awa at tumingin sa pinto ni Maria ng may pag-aatubili. Si Daniel ay nagtatago sa hagdan at lihim na nagbibideo para muling ilabas sa social media at siraan si Maria. Binuksan ni Maria ang pintuan, nakita ang eksenang iyon at bigla siyang natawa ng malakas. Hindi niya itinaboy si Lola Carmen ni hindi siya nagmura. Sa halip, tinawagan niya ang pinakamasarap na tindahan ng pagkain sa malapit at nag-order ng espesyal na set prito, kanin, inihaw na karne, kasama ang mainit at mabangong sasawan. Prapat naon lumipas ang 15 minuto, dumating ang delivery. Naglagay si Maria ng maliit na mesa at upuan sa tabi ng kinatatawanan ni Lola Carmen.
Inayos niya ang pagkain ng amoy ng prito at ng sasawan ay kumalat ng malakas at tumalab sa ilong ni Lola Carmen. Mula noong nakaraang gabi ay hindi kumain si Lola Carmen upang gampanan ang kanyang dula-dulaan, ngayon ay nagngangawa na ang kanyang tiyan. Dahan-dahan umupo si Maria at kumain habang nagpupuri sa pagkain. Niluno ni Lola Carmen ang kanyang laway ng paulit-ulit, tinanaw ang pagkain ng patagilit ngunit nagpumilit pa ring mahiga at umungol. Kinuha ni Maria ang kanyang telepono, kinonekta ito sa malaking Bluetooth speaker at pinalo ang naitalang audio ang kanilang nakaraang pulong sa pamilya kasama ang pagtanggap ni Daniel ng utang sa sugal. Ang tinig ni Daniel at ni Lola Carmen ay lumalabas ng malinaw sa buong koridor. Nanay, kumuha ngang 50,000 mula sa pera ni Maria para bumili ng lote na ilalagay sa pangalan ni Kuya Miguel. Utang ko sa mga manloloko ay 5,500,000 na. Sabihin kay nanay na bigyan si Maria ng kwento para makuha ang pera. Ang mga kapitbahay na nakatayo at nanonood ay napaliyad. Naunawaan nila ang katotohanan. Ang awa ay napalit ng pagkamuhi, palat mapanlin lang na matanda ito kinukuha ang pera ng manugang para pakainin ang sugalero niya, nagdadrama pang ang pagsakripisyo. Si Lola Carmen ay sabay gutom at kahihiyan. Ang matamis na amoy ng pagkain ay nagpapahirap sa kanyang tiyan at ang nasalitang put sa paligid niya ay tulad ng libu-libong karayom na tumatama sa kanyang tainga. Hindi na siya makayanan, ang kanyang blood pressure ay talagang tumaas, hindi napaka. Lumakas ang kanyang mata, nagbugang ang ilang tunog at natumba sa kanyang banig. Si Daniel, nang makita na tunay na nanglusop ang ina, ay nagpanik at tumakbo palabas, iniwang kahit ang kanyang telepono at binalunan ang ina, sumigaw ng taxi at nagpunta sa emergency room. Nanonood si Maria, umiling nang iniisip ang mga nangyari at nagpatuloy sa pagkuha na prito na isawsawa sa sasawan. Ang palabas NG, welga ay natapos ng ganito. Matapos ang mahiyang kabiguan ng pag-arte ni Lola Carmen, napilitan si Daniel na pirmahan ang papel ng diborsyong sang-ayon ang dalawa upang maitago ang natitirang bahagi ng kanyang pagpaparangal. Gayunpaman, ang likas na kasakiman ng pamilya ay hindi nagbago. Hinihingi ni Daniel ang isang huling pakikita sa naiiwang bahay upang hatiin ang ari-arian. Pinipilit na hatiin ang halaga ng bahay kahit sa loob ng 7 taon ay hindi siya naambag ng kahit isang piso sa pagbabayad ng utang o sa pagayos ng bahay. Bumalik si Maria sa lumang bahay isang hapon na malakas ang ulan. Ang bahay ay mukhang guho na at malamig kulang sa pag-alaga ni Maria. Nakaluklok si Lola Carmen sa sofa. Ang mga mata ay nakamasid sa bawat hakbang ni Maria. Si Daniel naman ay naglalakat ng pabalik-balik. Hawak ang nasusunok na sigarilyo, ang mukha ay puno ng tensyon. Diretso pumunta si Maria sa bodega, doon itinatago ang nga alaala ng kanyang tunay na mga magulang. Walang interes siya sa mga mamahaling kasangkapan na pinag-aawayan nila. Gusto niya lamang ang mga bagay na naunay sa kanyang nakaraan. Sa sulok ng alikabok na aparador, kinuha niya ang isang matandang bakal na kahon na niyumamo. Ito ang kahon ng gaalaala ang kanyang amang pulis, selyadong mabuti mula noong araw ng kanyang kamatayan. Nang makita si Maria na dala ang bakal na kahon, nagliwanag ang mamata ni Lola Carmen tulad ng isang pusa na nakakakita ng mantikilya. Tumakbo siya at hinawi si Maria, ang tinig ay punong pagdududa. Tumigil, ano ang dala mo? Hindi pa nahahati ang ari-arian sa bahay na ito, hindi ka pinapayagang dalhin ang kahit anong bagay palabas. Mahigpit na niyakap ni Maria ang kahon at malamig na sumagot. Mag-aala-ala itong aking ama, hindi ito kaunayang aming pinaksamang ari-arian. Umalis ka sa aking daan. Hindi naniniwala si Lola Carmen. Tinanaw niya ang mabigat na kahon at sa kanyang nangangarap na isipan ay agad lumitaw ang imaheng na gintong, yari o mamahaling alahas na itinago ni Maria. Sumigaw siya, Daniel, nasaan ka? Pigilan mo siya. Akala ko ay may hinto rito, tinatraw niya ang gariarian. Nang marinig ni Daniel ang salitang ginto ay nagliwanag ang kanyang mamata, ang kasakiman ay nalampasan ang takot. Sumusulong siya at tinangkang makuha ang kahon. Ibigay mo iyan, susuriin ko.
Kung mapamilya iyon, ibabalik ko ngunit kung ginto o alahas, kailangang hatiin. Matatak na hindi bitaw ni Maria ang kahon ngunit ang lakas ng dalawa ay masyadong malaki. Kumalmot sa kanyang kamay si Lola Carmen at ginamit ni Daniel ang lakas ng lalaki para mahilahin ito. Ang bakal na kahon ay nalakpak sa sahig ng may malakas at mabigat na tunog. Kinuha ni Daniel ang martilyo sa sulok ng bahay at nagwala sa kalawanging kandado. Tingnan natin kung ano ang tinatago mo sa lahat ng oras na ito. Nakatayo si Maria at tinitignan sila, ang kanyang mata ay nagbago mula sa galit patungong awa. Sila ay napakasakim na bukas ang kanilang mga mata, hindi nila alam na sila mismo ang nagbubukas ng pinto ng impyerno para sa kanilang sarili. Ang kandado ay sumabog at binukas ni Daniel ang takip ng walang pag-iingat. Si Lola Carmen ay sumugot at nagtangkang makuha sa loob ngunit walang maliwanag na metal rune. Malumang notebook na nanluma na ang tinta, magabandal ng nga papela at ilang itim at puting lumang litrato. Binuhat ni Lola Carmen ang isang notebook na bigo at itinapon ito sa sahig. Ano ito? Basura lang. Niloloko mo kami, babaeng ito. Yumuko si Maria at kinuha ang notebook, maingat na pinunasan ng alikabok. Sinabi ko na mga alaala, ito ng aking ama. Ngunit para sa inyo, maring ito ay higit na nakakatakot kaysa sa mga bala. Binuksan niya ang unang pahina ng talaarawan ng pagsasaliksik. Lumitaw ang magagandang ngunit malakas na sulat ng kanyang ama. Sa loob ng 20 taon bago ito, ang kanyang ama ay isang investigador na nag-aral ng nga kaso ng panlalasong pang-ekonomiya at malubhang aksidente sa trabaho. Nagbasa ng malakas si Maria, ang tinig ay tumakas sa buong silid. 15 ng Oktubre 2004, pagguhong scaffolding sa isang gusali sa pabahay. 5 manggagawa ang namatay. Ang kontratista na si Ramos na may Traje Reyes ay nagpapakita ng mapalatandaan ng paglabag sa kaligtasan ng trabaho bawas sa materyales na nagdulot ng mahihinang istruktura. Nang marinig ang pangalan na iyon, ang mukha ni Lola Carmen ay namutla ng lubos. Natumba rin si Daniel. Si Ramos na Traje Reyes iyon, ang ama ni Daniel at ni Miguel. Ang yumaong asawa ni Lola Carmen na lagi niyang ipinagmamalaki bilang isang matagumpay na negosyante. Nagpatuloy si Maria na nagbabasa ng bawat salita tulad ng ngapako. 20 ng Oktubre 2004, nakakuha ng sapat na katibayan na si Ramos ay suhulan ng inspektor ng konstruksyon upang itago ang kaso. Ang halagang suhol ay umaabot sa daan-daang ginto. Si Ramos ay naghahanap ng paraan upang maabot ako at akitin ako. 25 Oktubre 2004, tinanggihan ko ang pera. Si Ramos ay nagbanta na ayusin ang buong pamilya ko. Napapalibutan ako ng pag-alala ngunit hindi pinapayagan ng aking konsiyensya bilang isang pulis na umatras. Ang kasong ito ay dapat ilantad para mabigyan ng katarungan ang 5 pamilya ng mga biktima. Isinara ni Maria ang notebook at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lola Carmen na nanginginig. Lola Carmen, natatandaan mo ba ang araw na dinala ng iyong asawa ang malaking bag na puno ng pera? Ang perang ginamit mong palagwin ang iyong 2 anak, bumili ng bahay at sasakyan at mamuhay ng maginhawa. Iyon ay maruming pera, iyon ay dugo ng 5 manggagawa na namatay ng walang katarungan. Nagatubili si Lola Carmen, umatras, at napadapa sa upuan halos nabuwal. Sinungaling katapat na trabaho ang ginawang asawa ko. Ngumisi ng mapait si Maria at itinapon ang folder nga dokumento sa mesa. Narito ang makopya ng bank statement at pahayag ng mga saksi na lihim na naitala ng aking ama. Namatay ang aming ama sa isang aksidenteng puno ng hinala bago siya makapagsumiteng record sa kanyang superior. Ang kasong iyon ay tinakpan inuri bilang aksidente. Ngunit ang katotohanan ay pinatay ang aking ama upang mapatahimik. Binuhat ni Daniel ang notebook at nagbasa ng mabilis. Habang nagbabasa siya, lalong namumutla ang kanyang mukha. Nalaman niya ang katotohanan, ang kayamanan at karangalan ng kanyang pamilya ay itinayo sa mga bangkay at sa sakripisyo ng ama ni Maria. Natanto niya na kinakaharap niya ang anak ng taong pinatay ng kanyang ama. Sumigaw si Lola Carmen sa pagkabigo, "Hindi!
30 taon na ang lumipas wala ka ng magagawa. Tumingin sa kanya si Maria, ang mga mata ay malamig at matalim tulad ng patalim. 30 taon o 50 taon ang krimen ay krimen pa rin. Ginamit ninyo ang maruming perang iyon upang mamuhay ng maligaya at pagkatapos ay ginamit ang inyong kasamaan upang trampahin ako. Ito ang kabayaran. Ang langit ay makatarungan. Sa oras na iyon, habang si Daniel at si Lola Carmen ay nagugulat sa natuklasan ang tunog, sirenang pulis ay tumatahol sa labas ng pintuan. Nagpadala na si Maria ng mensahe sa Tito Ramon bago pa siya pumasok sa bahay. Alam niyang bukas ang bakal na kahon ngayon at kailangan niya ng presensya ng autoridad upang masaksihan ang lahat. Pumasok si Tito Ramon sa bahay, seryoso ang mukha at kasunod ang mga pulis ng investigasyon at isang kinatawan ng opisina ng tagausig. Tumingin si Tito Ramon sa notebook sa mesa at pagkatapos sa litrato ng ama ni Maria na kinuha nito mula sa kahon, nang luha ang mga mata ng matandang sundalo. General Heribert Santos, sa wakas ay nahanap ko ang katibayan na iniwan mo. Magpahinga ka ng maayos, ang natitira ay pangako ko. Lumingon si Tito Ramon kay Daniel at Lola Carmen at malinaw na nagbasa ng utos. Batay sa mga bagong katibayan at sa resulta ng muling pagsasaliksik sa kaso ng 2004, ang criminal investigation ay naglalabas ng pasyang mag-imbestiga at ang mga naunay sa money laundering at pagtatapon ng krimen ay sisampahan ng kaso. Nagsumita si Daniel ng nagtataka, wala akong ginawa, ang aking ama ang may kasalanan, hindi ako. Pinanlakihan siyang mata ni Tito Ramon. Alam mo ba na hindi namin alam na ikaw at ang kapatid mo ay gumamit ng ilegal na pamana para sa usura at pagsasapalaran? Ang maruming pera mula sa nakaraan ay nilinis ninyo sa mga ilegal na aktibidad sa kasalukuyan. Nagsabi na si Miguel ngang lahat sa kanyang selda. Lumitaw ang buong katotohanan nang hawak si Miguel sa kulungan. Nagpasya siyang isalaysay ang lahat upang mabawasan ang parusa. Si Daniel ay nagsilbing tagapamahala ng tala at nagpapalabas ng pera para sa operasyon ng pautang ni Miguel na may mataas na interes. Ang itim na daloy ng pera ay nagmula sa duguang kayamanan na iniwan ng kanilang ama. Nang marinig ito ni Daniel, nagbagsak siya, walang lakas na lumaban. Ang malamig na metal na posas ay nakadikit sa kanyang mapulso. Tumingin siya kay Maria, ang mga mata ay nagmamakaawa ngunit walang pag-asa. Maria, iligtas mo ako, ikaw ay asawa ko. Nakatayo si Maria at tumingin sa kanya habang inilalayo. Ang asawang kilala ko ay matagal nang namatay, Daniel. Sa harapan ko ngayon ay isang duwarding kriminal lamang. Nahimala si Lola Carmen nang makita ang natitirang anak na inaalis din. Sumigaw siya at sinubukang hadlangan ang mga pulis ngunit pinigilan ng mga sundalo. Ibalik ang aking anak, mga manloloob, bakit ninyo kinukuha ang anak ko? Tumingin sa kanya si Tito Ramon at umiling. Sisihin mo ang iyong sarili at ang iyong asawa, ang iyong kasakiman at maling pagpapalaki sa iyong maanak ang nagbulit sa kanila sa krimen. Ititatanggal ka sa bahay na ito ay nakuha gamit ang pera ngang krimen at inirehistro bilang ebidensya ngang kaso. Sinelyuhan ang bahay. Inalis si Lola Carmen sa labas, may dalawang walang laman na kamay. Ang kadiliman ng kasalanan na bumalot sa nakaraan ay sa wakas ay napaliwanagan ng liwanag ng katarungan. Sa araw ng pagdinig sa hukuman, ang langit ay napakaasul. Ang silid ng korte ay puno nga nanonood. Ang kaso ay nakapukaw sa espesyal na pansin ng publiko dahil sa kakaibang mga detalye at kasamaan ng akusadong pamilya. Nakaupo si Maria sa lugar ng reklamo, katabi si Abogado Reyes. Sa kabilang panig ng dock ay tatlong pamilyar na mukha, Miguel, Daniel at Carla, mukhang payat at hagar pagkatapos ng maaraw sa kulungan. Ang presiding judge, isang dignidad na babaeng hukom, sunod-sunod na binabasa ang mga akusasyon. Bawat kasalanan ay malinaw na iniharap sa harap ngang liwanag ngang katarungan, sadyang pagpapahirap ngang bata, paninirang puri, pagtatangkang pagpatay, pagsasaklaw ngang pagtaya, at money laundering. Nang pinahintulutan na magsalita sa huli, si Miguel ay mahinang humingi ngang tawad ngunit walang tunay na pagsisisi. Umiyak si Charla
at inisahan ng sisi ang mga pangyayari at pangungudyok ng iba. Si Daniel naman iniyukayok ang kanyang ulo at hindi tumingin kay Maria, bumulong lamang ng pakiusap na bawasan ang parusa upang makauwi at mapag-alagaan ang kanyang ina. Dumating ang sandaling ang pagbabasang ang hatol ang buong silid ay tahimik. Ang akusadong si Miguel Bautista, 5 taong pagkabilanggo sa krimen ng sadyang pagpapahirap at usura. Ang akusadong si Daniel Cruz, 3 taong pagkabilanggo sa krimen ng pagsasaklaw, ng pagtaya, money laundering at paninirang puri. Ang akusadong si Carla Reyes, 2 taong pagkabilanggo sa krimen ng pagtatangkang pagpatay. Bukod pa sa pagkabilanggo, nagbigay din ang hukuman ng pasya sa diborsyo at usapin ng ari-arian. Si Maria ay binigyan ng buong karapatang mag-alaga at palakihin si Ana. Si Daniel ay permanenteng tinanggal sa anumang karapatang makita ang kanyang anak dahil sa mga kilos na nagbanta sa kaligtasan ng bata. Tungkol sa ari-arian, batay sa napatunayan na ang karamihan ng ari-arian ay nagmula sa ilegal na pondoeng pamilya ng asawa at sa kontribisyon ni Maria. Sa lupeng 7 taon inihayagang hukuman na matatanggap ni Maria ang natitirang bahaging legal na ari-arian pagkatapos ng confiscation sa gobyerno kasama ang kabayaran para sa karangalan at kalusugan ni Ana. Natapos ang pagdinig, lumabas si Maria sa pintuan at nakita si Lola Carmen na nakaupo sa isang puno sa labas ng patio ng hukuman. Matanda na siya ng sobra sa loob ng 10 taon, ang damit ay magulo, ang nga mata ay walang buhay. Nang makita si Maria na lumalabas, gusto niyang sumulong ngunit natakot siya. Kinuha ni Maria ang isang bagay mula sa kanyang begang lumang plato na basag noong gabing ang bispras ng bagong taon, na ngayon ay muli niyang dinuktong ng glue kahit hindi nabuo ngunit napanatili ang hugis nito. Inilagay niya ang plato sa harapan ni Lola Carmen. Lola Carmen, ibinabalik ko sa inyo ang platong ito. Pinahahalagahan ninyo ito ng higit pa sa buhay ng inyong apo. Hawakan ninyo ito at sambahin ang basag na plato ay maaring idikit ulit, ngunit ang inyong pamilya, ang inyong konsiyensya at ang kinabukasan ng inyong maanak ay hindi na maaring ayusin ng kailanman. Lumikha si Maria ng likod at lumakat, iniwan ang masamang babae na yakyak ang basag na plato at umiyak ng walang tigil. Ang iyak ng huling pagsisisi ay humalo sa hangin ng hapon na tulad ng isang malungkot at mapanglaw na awitin. 3 taon na ang lumipas. Maliwanag at masigla ang lungsod ng Cebu nang tanggapin si Maria kasama ang mga bagong pagkakataon. Matapos mabenta ang natitirang ari-arian at maayos ang lahat ng mga alitan, dinala niya si Ana Patimog upang magsimulang bagong buhay. Gusto niyang palakihin ang kanyang anak sa isang lugar na walang nakakaalam sa nakaraang kalungkutan, isang lugar na puno ng liwanag at pag-asa. Si Ana ngayon ay 7 taong gulang na, matangkad at maganda. Ang kanyang binti ay ganap ng gumaling dahil sa walang tigil na pagsisikap ng rehabilitasyon. Ang bata ay nagtatalon at tumatakbo, ang ngiti ay palaging sumisinag sa kanyang mukha. Sa pagtingin sa anak, walang makapaniwala, ang dati ay pinasan ng batang iyon ang napakalaking pisikal at emosyonal na sakit. Ginamit ni Maria ang naipong kapital upang magbukas ng isang pribadong security company at isang training club sa sariling pagtatanggol para sa mga kababaihan at bata na pinangalanan niyang Bagong Lakas, isang pangalang nangangahulugang bagong lakas at tapang upang harapin ang mga hamon at pangalagaan ang sarili. Ngayon ay ika-1 anibersaryo ng pagkakatatag ng club. Punong nga estudyante ang malawak na training room. Nakatayo si Maria sa podium, nakasuot ng maayos na sports outfit at tumingin sa daan-daang pares ng mata na matamang nakikinig. Sa gitna nila ay mga biktima ng karahasan sa tahanan, mga batang babae na gustong maghanda ng kakayahan para sa buhay at mga inang nag-iisa tulad niya. Buong lakas na nagsalita si Maria, ang tinig ay punong lakas ng loop. Hindi ipinanganak ang kababaihan para magtiis. Mayroon tayong karapatang mahalin, igalang at maging ligtas. Ngunit bago hintayin ang ibang mag-alagaan sa atin, alamin nating protektahan ang ating sarili. Huwag hayaang ang takot ang magkontrol ng iyong buhay.
gawing lakas ang iyong sakit tulad ng isang patalim na hinasa sa apoy. Tumalon ang palakpak sa buong silid. Nakita ni Maria si Ana na nakaupo sa unang hilera ng nga upuan, humahawi ng kamay sa kanya ng may pagmamalaki. Sa tabing Ana ay si Tito Ramon, nagretiro na at lumipat sa Cebu para mabuhay kasama ang kanyang nga anak at apo. Siya ay palaging matatag na lolo at amang espiritual ng dalawang ina at anak. Gabi iyon sa apartment na may mataas na palapag na nakatingin sa karagatan makasamang hinipan ng dalawang ina at ana ang mga kandila para ipagdiwang ang kaarawan ni Ana. Ang liwanag ng kandila ay nagliliwanag sa masayang mukha ng kanyang anak. Inay, nais ko pag malaki ako ay maging matapang tulad mo para maprotektahan kita at ang ibang mahina. Niyakap ni Maria ang anak niya, hinalikan ang nonito, at ang luhang kaligayahan ay dumausdos sa kanyang pisngi. Magagawa mo iyon, anak, dahil nasa dugo mo ang lakas ng mga taong hindi kailanman sumusuko. Narinig ni Maria ang balita mula sa kanilang dating lugar na si Lola Carmen ay namatay sa isang malamig na gabing umuulan, namatay sa aksidente habang naglalakad ng walang patutunguhan. Isang malungkot na katapusan, ngunit ang batas ng sanhi at bunga ay walang makakaiwas. Ang nakaraan ay tunay nang natapos. Tumingin si Maria sa labas ng bintana, ang lungsod sa gabi ay puno ng maliwanag na liwanag. Ang buhay nila ng kanya at ni Ana mula ngayon ay puno na lamang ng liwanag. Ang maaraong kadiliman ay naiwan na magpakailanman nagbibigay daan sa isang kinabukasan na malaya at may dangal.